Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kababas. Ayan, makikita nyo sa screen ngayon yung aking dalawang puno ng ubas. Ito, tapos yun yung mga puno niya. Sobrang kapal na nila. Umakyat na dito sa guardhouse. Ayan o. So ito ngayon mga kababas ay pabubungahin ko na siya ulit. Kasi matagal nang nakapagpahinga ito. Yun yung mga talbos, ang sisigla, ang mga talbos. Ayan o. Nung last time na pinabunga ko kasi ito mga kababas ay nasira ng ulan. Kasi umulan ng, ang tawag doon, yung hailstorm. Naglaglagan ng mga bunga. Kaya hindi ko na siya na picture nung siya ay may bunga. Yan. Ayan mga kababas, hanggang dyan sa bakod ay umakyat na. So sobrang kapal na siya. Kita niya yung mga fruiting cane nya. Yan, lalaki na. So 4 na buwan yata mga kababas na nakapagpahinga ito. So ngayon ay pabubungahin ko na siya ulit para pag hinog niya ay December na, November, December. Yan mga kababas. So ito yung kanyang puno. Ayan, dalawa lang siya. Nakita nyo naman oh. Dito sa bakod punong puno siya dyan no? Ayan. So ngayon ang gagawin ko mga kababas, cultivate ko tong lupa dito sa puno niya. Tapos maglagay lang ako ng complete fertilizer. Hindi muna ako magdadagdag ng potassium kasi susubukan ko itong ginawa kong organic fertilizer, yung pinagbabarang ko ng mga balat ng saging at mga dahon ng malunggay. Marami na akong naidilig dito na mga source of potassium mga kababas, kaya ang ilalagay ko na lang ay complete fertilizer. Susubukan ko yun mga kababas pagka sakali effective. Kung effective siya ay mababawasan na yung gastos natin sa pagbili ng mga 0060 na fertilizer. So yan, mag-apply na ako ng fertilizer. Cultivate ko muna yan sa ibabaw lang para hindi masyadong madamage yung mga ugat. So ngayon mga kaobas ay unang araw ng September 1. So mag-a-apply ako ngayon ng fertilizer, pero ang pruning pa nito mga kaobas ay mga September 10 pa, kasi ganun yung sinusunod kong procedure mga kaobas. Hindi ako kaagad-agad nagpo-pruning. Apply muna ako ng fertilizer, tapos saka lang ako magpo-pruning pag after ng 10 days or before 10 days, ganon. So yan. So ito yung complete mga kababas, isang lata ng sardinas. Ayan, ang gagawin nating technique ngayon sa pag-apply ng fertilizer ay side race. Kasi nung nakaraan ang ginagawa ko ay drenching. Tinutunaw ko muna sa tubig. Ayan, para mas lalo yung mas madali yung maintindihan ito, kasi direct na sa lupa. Medyo mas matagal nga lang na ma-absorb ng
mga ugat yan kasi hintayin pa na matunaw. Di tulad kasi nung drenching ay tunaw na. Yan. So yun mga kaubas hindi ako nagdagdag ng potassium kasi noong nag-a-apply ako nito, nagdidilig ako niyan. Meron akong binabad na ilang container yon na mga pinagbalatan ng saging, tapos pinaghalo ko yung saging at dahon ng malunggay. Kaya susubukan ko lang mga kaubas kung mapapabunga rin natin ito ng tulad ng dati na marami siyang ibinunga. So papakita ko sa inyo yung sa labas. After nyan, nakapag apply tayo ng fertilizer, araw-araw tayo magdilig mga kaubas. So ito siya mga kaubas, nandito ako sa malaking tawag dito, yung daanan kasi ng tubig ito banda. Ito yung bakod. Ang kapal, dadalawang puno lang yan mga kaubas hanggang doon. Umakyat sa doon noon hanggang doon sa may ilaw na yun, pinutol ko na kasi para mas tumaba yung kanyang mga fruiting cane. Kung mapapansin nyo yung mga fruiting cane mga kaubas ay natanggalan ko na rin ng mga dahon. Ayan. Kaya dito sa may bandang gitna malapit sa puno, wala na siyang mga dahon. Yung mga may dahon na lang yung mga nasa dulo. Yan. Yan, magdilig na tayo. So September 1 ngayon. Ang pruning nito ay September 10. Maaari din hanggang September 15 mga kaubas. Napakahalaga nitong bago kayo mag pruning ay mag-apply muna tayo ng fertilizer. Nung August 15 nag-apply din ako ng complete, isang lata din. Tapos ngayon, para lalo natin siyang maihanda para pag nag-pruning na tayo, yung mga lalabas na bagong sanga ay malulusog. At dapat dito mga kaubas ay lalong lalo na pagka mainit ang panahon, araw-araw natin siya diligan para ma-absorb lahat ng ugat niya yung ating mga nilagay na fertilizer. Huwag natin siyang hayaan na tuyong-tuyo kasi mabaliwala yung ating in-apply na fertilizer, hindi niya ma-absorb na maganda. So yan, kung makikita niyo yung aking lupa mga kaubas, ang ganda kasi nung 3 months yata before nung 3 months before 3 months nag-apply na ako ng mga organic dito, kaya ang ganda na ng lupa niya. So mga kapanood nung mga video ko nung una, ito yung dalawang puno ko na ito yung pinipicture ko kasi ang dami rin bumunga nito. Ayan. So abangan nyo yung video ko mga kabas kung pagka ito ay ipupruning ko na. Ayan, ang ganda. Nakapagpahinga ito ng 4 months. So ganun lang mga kabas, kailangan natin siyang i-timing sa panahon yung ating pagpapabunga ng ubas. Maganda kung iwasan natin yung tag-ulan at i-timing natin doon sa may
magandang market tayo para hindi masayang yung panahon. So ayan mga kababas, maraming salamat sa inyong lahat, at bibihira na ako nakakapag-upload ngayon kasi busy tayo sa trabaho. So yun, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.